siyang magiging liwanag ng Maynila. Palakpakan po natin ang magiging katuwang Leones sa lungsod ng Maynila, ang ating number 1 sa halin na mga Vice Mayor, Vice Mayor G. Alienza. Noong panahon ng aking amay, Vice Alcalde ng Maynila, ako po ay naging aktibo para ipaglaban ng boses ng mga kabataan. At nung ako po ay nasa kolehiyo, ang kinuha ko pong kurso ay Political Science, Major in Governance. Hindi dahil ako ay nagbalak na pumasok sa mundo ng politika, dahil gusto ko lang maintindihan ang tamang pamamalakad sa gobyerno. Nung ang aking ama ay alkalde ng Maynila, ako po ay tumulong diretso sa tao. Ako po ang gumawa ng mga paraan para makalikom ng milyong-milyong halaga para makapagmahagi ng food boxes, vitamina, maintenance, at lahat ng suporta sa likuran. Ngunit kahit kailan, hindi mo po nakita ang aking mukha. Yes! Hindi mo po ito pinakita dahil para sa akin, mas importante kapag ako ay tumingin sa itaas, alam ng Panginoon na ginamit ko ang aking buhay para tumulong diretso sa tao bilang isang missionary. Ngunit nung ako po ay naging isang broadcast journalist kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim. Yes! Sino ang mas pogi? Si Kuya Kim o si Ali? Dali! Parang wala akong narinig na nagsabing Kuya Kim. Wala! Pero alam mo, nung ako naging isang broadcast journalist for 7 years, doon ko po nakita ang totoong hilahin ng mga taong napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Mga sektor na para sa akin umiiyak dahil hindi sila naririnig ng gobyerno. At dahil doon, yan po ang nagpakatag ng puso ko na tumayo dito sa inyong harapan ngayon para isigaw ang boses sa mga sektor ng lipunan na para sa akin dapat naririnig! Noong ako po ay isang broadcast journalist, meron po akong nakilala na isang nanay. Ang pangalan niya ay si Nanay Emilita. Si Nanay Emilita ay isang 85-year-old na lola at malapit na siyang mamaalam. Hiningi ko programa ko na kunin ang kanyang kwento, puntahan siya, dalhan siya ng kanyang mga kagamitan. At sinabi niya sa akin, buong buhay daw niya, walang gumawa ng mabuti para sa kanya. At sabi niya, ako raw ang angay niya. Natakot ako. Dahil akala ko, may lukot siguro nito. Ngunit, nung sinabi niya sa akin, na buong buhay daw niya, siya ay parang naging isang daga lamang na dumaan dito sa ating mundo. Yan po ang nagbago sa aking pagkatao. Yan po ang nagpapatag ng puso ko. Natayuan ang mga lolo at lola ko na dapat humahaba ang buhay ninyo kung ang gobyerno ay marunong makinig sa inyo at marunong magtanggol kayo at marunong alagaan kayo. Yes! Mga lolo at lola, makakaasa kayo na sa susunod na administrasyon kung hindi po sa amin ngayon, hahaba na po ang buhay nyo dahil sisiguraduhin na sikliglit ang gamot, vitamina, bakuna, pag-aalaga at pagmamahal na ibibigay sa inyo ng gobyerno.
na meron itong malasakit, pagmamahal, at mabilis kumilos. Huwag kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme. Sana isama niyo rin po. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging inamang konseho, gumawa ng mga programa, polisiya na dapat angkop sa pangangailangan nyo. Yes! Kaya kung kayo ay pipili ng Vice Alcalde, kailangan maghanap kayo ng isang tao na marunong makinig at ipaglalaban ang inyong boses sa gobyerno. Kung meron lang akong trabaho na kaya kong paglalaki sa aking sarili, bata pa lang ako, nakikinig na ako at ipinaglalaban ko na ang boses nyo dahil importante kayo sa akin. Alam ko, ako ang inubog ng aking ama na ipagpatuloy ang kanyang nasimulan dito sa Maynila. Ako po ay nakakatapos ng political science major in governance. Tinuruan niya ako ng tayo Vice Alcalde kung paano gusto magaling at maging ang Vice Alcalde na susuporta sa kanyang alkalde. Kung ko, makakasiguro kayo na kung ako ang gagawin ng Vice Alcalde ni Yorme balang araw, susuportahan ko sa naniniwala ako na ang suportang ibibigay ko kay Yorme balang araw ay suporta ko sa bawat Manileño na umaasa na sila ay makita at mahalin ng gobyerno muli dito sa Maynila. Ang tawag nila sa akin